Isa pong malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Babasahin ko po sa New King James Version. Binasa po sa Tagalog kanina, ngayon naman po ay sa New King James Version. Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo sa umaga pong ito. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon. Fear not, God is with you. Huwag kang matakot, sumasayo ang Diyos. Fear is a common human experience. Ang pagkatakot, ito po ay isang common nang nararanasan ng isang tao. Sino po yung natatakot po dito? Sino po yung may mga kinatatakutan sa buhay? Lalo na yung sakit na bagong virus ngayon na wala pong lunas, na kahit sino naapektuhan itong bagong sakit na Bilsa. Marami hong natatakot dito sa sakit na Bilsa. Alam nyo yung Bilsa na sakit na bagong virus? Bill sa kuryente, bill sa internet, bill sa tubig, bill sa tuition. So lahat ng bill sa na bagong sakit, kinatatakutan ngayon ng kahit sinumang tao. Lalo na pag 14 na o 15 na, sasabihin nila, andyan na si Judith. Marami ng takot. So common na pong nararanasan ng mga tao itong tinatawag na fear. But even in Israel, nakaranas po sila ng fear, pagkatakot. Sapagkat hindi nila alam yung kanilang katiyakan, yung kanilang kinabukasan, kung anong mangyayari sa kanilang mga buhay. But sa talatang ating binasa, ipinaalala ng Diyos sa mga Israelita na dapat huwag silang matakot. Ipinaalala ng Panginoon sa mga Israelita na sa kanilang nararanasan ay hindi sila nag-iisa, kasama nila ang Panginoon. So, kung yun ay ipinaalala ng Diyos sa mga Israelita, the same God who encouraged every believers today na huwag tayong matakot dahil hindi tayo nag-iisa, kasama natin lagi ang Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, huwag tayong mamuhay ng may pagkatakot sapagkat God is with us, God is strengthening us, God will help us, and God will uphold us. Amen. Kaya wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon. So God is with us. Kaya nga sinabi, fear not, because God is with us. Tumayo ka doon sa may araw. Kung titingnan mo pag anong gagawin mo, may sumusunod sa iyo. May gumagaya sa lahat ng ginagawa mo. Minsan sa labis na pagkatakot, pati yung anino natin, kinatatakutan natin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. May mga dahilan dito mula sa ating teksto, bakit kailangang huwag tayong matakot. May 4 na dahilan dito, bakit kailangang huwag tayong matakot as a believer. Sa verse 1a, ang sabi dito, fear not, for I am with you. God's presence conquers our fear. Yung presensya ng Panginoon, pinagtatagumpayan niya yung ating pagkatakot. God's presence is the greatest answer to fear. Anumang klaseng pagkatakot meron ka,
anumang klaseng pagkatakot ang nararanasan mo, kung ang presensya ng Panginoon ay nararamdaman mo sa iyong buhay, yan ay mawawala, yan ay magagapi, because yung pinakadakila at pinakamabisa na paggapi, pagwasak sa pagkatapot, walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. He does not always remove the storm, but He promises us to be with His people through it. Hindi pinangako ng Panginoon na tatanggalin ko ang mga problema mo. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi ka nadadaan sa mga bagyo. Hindi na sinabi ng Panginoon na hindi ka na magdadanas ng pagsubok. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi ka na magdadanas ng problema kapag sumunod ka sa akin, kapag maglingkod ka sa akin. Pero ang ipinangako ng Panginoon na kapag naglingkod tayo sa Kanya, tutuparin niya yung Kanyang mga pangako na binitawan mula pa noon hanggang ngayon. Ano yung pangako ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you. Amen. Sasamahan kita, sabi ng Diyos, hanggang sa dulo ng mundo. Matthew chapter 28. Sabi ng Panginoong Hesus, Lo, sabi niya sa King James Version, I am with you until the ends of the earth. Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan ng mundong ito. Ibig sabihin, yung presence ni God, hindi man natin nakikita na kasama natin ng Panginoon, pero nararamdaman natin na kasama natin siya because of His presence. Sino na pong nakakita sa hangin? Wala pa po ano? Bakit sinasabi niya, ayan, may hangin na yan, maganda na? Nararamdaman po natin. Ganyan din po ang Panginoon. Hindi man natin nakikita ang Diyos ng personal, pero nararamdaman natin na kasama natin ang Panginoon. Nararamdaman natin yung Kanyang presensya. So when fear comes, remember that God's presence is greater than your circumstances. Kapag dumating man yung mga pagkatakot sa buhay, lagi po nating tandaan na yung presensya ng Panginoon ay higit na mas dakila, higit na mas malaki kaysa sa mga sirkumstansya na nararanasan natin sa ating mga buhay. Lagi nating inaawit, kasama natin ng Diyos, di ako mangangamba. Kasama natin ng Diyos, di ako matatakot. Ang sabi doon sa puro na sinabi din ng Biblia sa Isaiah, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Hindi po literal na apoy, baka mamaya paglabas natin magsunog ka ng apoy, dadaan ka doon. Hindi po literal na apoy yun. Hindi po literal na ilog yung dadaanan mo para hindi ka malunod. Yan po ay mga pagsubok. Yan po ay mga problema na tinutukoy sa Biblia. Yan po ay mga sirkumstansya na nangyayari sa ating mga buhay na kahit anumang problema, kahit anumang pagsubok, kahit anumang sirkumstansya ang maranasan po natin sa ating mga buhay, kapatid, as long as nakasama natin ang presensya ng Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang lahat. Kaya unang rason para kung bakit hindi tayo matakot, because God's presence conquers our fear. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa po na rason kung bakit kailangan hindi tayo dapat matakot. Sa verse 1b, ang sabi po dito, be not dismayed, for I am your God. God's relationship gives us confidence. As long as na alam mo na may relasyon ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng pagtitiwala. Magkakaroon ka ng tapang. Ang sabi dito, be not dismayed, for I am your God. Madi ka nga mabagtit, madi ka nga sa Ilocanos, itinununod pay.
Yung be not dismayed, sabi niya, huwag kang maguluhan. Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong Diyos. Amen. Dapat alam po natin bilang mananampalataya kung ano yung relasyon natin sa Panginoon. Ang relasyon natin sa Diyos, we are the sons and daughters of God. Amen? Sabihin nga natin, I am a son of God. Inaawit pa natin, sinasabi ng Biblia, I am a friend of God. Amen. Sabihin pa natin, I am a friend of God. Hindi lang tayo anak ng Diyos, kaibigan pa tayo ng Diyos. Kaya dapat alam natin yon na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay kaibigan ng Panginoon. Kaya sinabi niya dito, be not dismayed, for I am your God. Kahit gaano man kalaki ang kinakaharap mong pagsubok, kahit anumang kalaki yung kinakaharap mong problema, huwag kang matakot kasi siya ang ating Diyos. As long as ng Diyos na makapangyarihan, as long as ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, as long as ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, as long as ng Diyos na lumikha sa tao, ang iyong Diyos, huwag kang dapat mag-alala, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot kasi hindi ka pababayaan ng ating Diyos na buhay. God reminds Israel of their covenant relationship with Him. Ipinaalala ng Diyos sa mga Israelita kung ano yung kanyang kasunduan sa mga Israelita. Na aalisin ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin, mula doon sa Ehipto at dadalhin doon sa Israel, sa Kanaan, na kung saan ay punong-puno ng pagpapala. Ang sabi ng Biblia, punong-puno ng full of honey and milk. Wala na silang ibang gagawin doon, kundi tatamasahin yung biyaya, yung pagpapala ng Panginoon. Magtatanim sila sa kanilang sariling lupa, hindi na sila mangangamuhan, hindi na sila magiging alipin doon sa Ehipto. Dadalhin sila sa isang lupain na doon magkakaroon sila ng sariling lupa, doon magkakaroon sila ng sariling tirahan, doon magkakaroon sila ng sariling pagmamay-ari, doon magkakaroon sila ng mga ari-arian na kung saan ay ibibigay sa kanila ng Panginoon. Yun yung ipinaalala sa kanila ng Diyos. Sapagkat dumating yung time ng may Israelita na muli silang nakaranas ng pagkatakot, pagkabalisa, na dumating na sinisisi nila ang Panginoon. Kaya dito pinalalahanan sila ng Panginoon kung ano yung kanyang pangako sa kanila, kung ano yung kanyang covenant sa kanila, na dadalhin niya sila doon sa Kanaan. Na sa kanilang paglalakbay, akala ng mga Israelita, hindi na sila makakaranas ng may struggles. Akala ng mga Israelita, sa kanilang paglalakbay papunta doon sa Kanaan, hindi na sila makakaranas ng iba't ibang pagsubok. Kaya nung dumating yung mga struggles, dumating yung mga pagsubok sa kanilang paglalakbay, ayon, sinabi nila, mas mainam pa na nanatili na lamang sila sa Ehipto. Nakalimutan na nila yung pangako ng Panginoon na dadalhin niya sila doon. Kaya kapatid, kaibigan, sa umagang ito, kapag may ipinangako sa iyo ang Panginoon na nabasa mo mula sa kanyang mga salita na sinabi ng Diyos, pagtatagumpayin kita, kapatid, wala pong bukas, tagumpay ka na. Dadaan ka sa mga ups and downs. Dadaan ka sa mga rough roads ng buhay. Dadaan ka sa iba't ibang klase ng pagsubok, iba't ibang uri ng problema, iba't ibang uri ng struggle. Kasi doon tinitest ng Panginoon
Yung pagtitiwala mo sa Kanya, sinusubok ka ng Panginoon na bago mo makamit ang tagumpay, bago niya ibigay sa iyo yung pangako niyang tagumpay sa buhay mo, paparaanin ka muna sa iba't ibang problema, paparaanin ka muna sa iba't ibang pagsubok upang sa ganon, makilala mo, makita mo, ma-realize mo ng tagumpay na makakamit mo ay galing sa Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Yun po ang lagi po nating alalahanin. Wala pong instant success. Hindi ibig sabihin na pumasok ka sa daycare, bukas gagraduate ka na ng grade 6. Hindi porkit nag-enroll ka ng first year college, bukas gagraduate ka na. Marami ka pang dadaanan. Pero ang pangako ng Panginoon, be not dismayed, for I am your God. Amen? Napakagandang pangako ng Panginoon. So believers belong to God. And He is faithful to promise. Tayong mga mananampalataya ay pag-aari ng Diyos. Kung ano yung ipinangako ng Panginoon sa buhay po natin, dapat ang Diyos tutuparin at gagawin niya yon sa buhay mo. Magtiwala ka lamang sa Panginoon. Our confidence comes from God, not to our strength. Yung pagtitiwala natin ay nagmumula sa ating Panginoon, hindi sa ating sariling lakas. Kasi ang nagbibigay ng lakas po natin, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang sa Panginoon. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon na malakas ka ngayon, matalino ka. No. Ang lahat ng yan galing sa Panginoon. Dapat lagi nating maalala kung ano yung covenant, yung relationship natin sa Panginoon. Tayo ay anak ng Diyos at tayo ay pag-aari ng Panginoon. Amen? Di ba pag may pag-aari kang lupa, binabakuran mo kasi gusto mo, walang ibang makapasok. Di ba ang bahay mo, pag-aari mo yun. Gusto mo mga bintana, mga pintuan, safety. Kasi ayaw mo na may sinuman makapasok na sinuman sa oras ng gabi o oras ng araw na wala ka sa iyong bahay. Gusto mong protektahan yung pag-aari mo. Ganyan din ang Panginoon. Pinoprotektahan niya yung kanyang pagmamay-ari. At ang pag-aari ng Panginoon, ikaw yun at ako. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag-aari ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Pangatlo, bakit kailangan huwag tayong matakot? Sa verse 1c, I will strengthen you. Yes, I will help you. God's power strengthen us and help us. Ang pangako ng Panginoon, palalakasin kita. Oo, tutulungan kita. God supplies strength when we are weak. His help is timely. His help is sufficient and dependable. Instead of relying on ourselves, depend on God's strength in every day in our lives. Ang pangako ng Panginoon ay tutulungan kita, palalakasin kita at tutulungan. Sa panahon na tayo, sa panahon na ikaw ay nanghihina physically, sa panahon na ikaw ay nanghihina spiritually, ang sabi ng Panginoon, I will strengthen you. Palalakasin kita. At sa panahon na ikaw ay walang-wala na, sa panahon na parang iniwanan ka na ng mga kaibigan mo,
sa panahon na iniwanan ka na ng inaakala mong mahal mo sa buhay, sa panahon na wala nang tutulong sa iyo, ang sabi ng Panginoon, I will help you. Walang ibang pinakamagandang tulong na matatanggap at mararanasan ng bawat mananampalataya ng bawat tao, kundi ang tulong ng Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang tumulong sa iyo, unlimited po yun. Dahil kapag tao ang tumulong sa iyo, limitado lang. Limitado ang resources ng tao. Limitado ang kayang ibigay ng tao na tulong. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng tulong, unlimited yun. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon na kailangan huwag tayong matakot because God's power strengthens and help us. Yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang magpapalakas at tutulong sa atin. Sa panahon na ikaw ay nalilito, sa panahon na ikaw ay naguguluhan, sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng pagkalugmok sa buhay, kaibigan, kapatid, ang sabi ng Panginoon, I will strengthen you and I will help you. Lagi po nating tandaan that the resource of our help is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya kapag may problema tayo, bago tayo mag-seek ng tulong ng iba, isik muna natin yung tulong ng Panginoon. Kapag kumilos ang Diyos, hindi naman bababa personal ang Panginoon sa buhay mo. Ay, ito anak, tutulungan kita. Gagamit ang Diyos ng instrumento para ikaw o para iabot niya ang tulong niya sa iyo. Kaya huwag tayong matakot because God's power is strengthened and help us. Pang-apat at ang panghuli na dahilan bakit kailangan huwag tayong matakot according to Isaiah chapter 41 verse 10. Sa verse 1b, ang sabi ko dito, I will uphold you with my righteous hand. Fear not, God is with you. God's hand upholds His people. Yung kamay ng Diyos, itinataas niya ang kanyang mga anak. God's righteous hand, or yung ginamit kasi dito ay kanang kamay ng Diyos. Yung kanang kamay ng Panginoon, it symbolizes His power. It symbolizes His authority. At it symbolizes His faithfulness. Kaya ginamit yung right hand ni God dito dahil sinisimbolo ito ng kanyang kapangyarihan. Sumisimbolo ito ng kanyang otoridad. Sumisimbolo ito ng kanyang katapatan. Hindi lamang niya tayo palalakasin, but tayo ay kanyang itataas. Kapatid, lagi mong tandaan, hindi habang buhay, mananatiling ganyan ang status ng buhay mo. Ang pangako ng Panginoon, I will uphold you. Ilocano, itag ay ka manipod. Kadagiti ima. Itataas kita mula sa aking mga kamay. Magbago man ang panahon, pero yung pangako ng Panginoon, hindi magbabago. Iragpat na tabiyag mo kung nanay Ilocano. Ibig sabihin, babaguhin ng Diyos. Itataas ng Diyos yung estado ng pamumuhay ng kanyang mga anak. Tingnan po ninyo yung mga Israelita. From alipin, katulong lamang sila, nagtatrabaho sila sa Ehipto. Hindi sila sinasahuran. Pinapahirapan pa sila.
Malibre lang ang kanilang pagkain. Malibre lang ang kanilang tirahan doon sa Ehipto. Niwala silang pahinga. May nakabantay pa na kapag nagpahinga sila, pinapalo sila ng latigo. Ganon po yung paghihirap ng mga Israelita. Hindi man sila humihingi sa Panginoon ng tulong, pero ang sabi ng Biblia, nakita ko ang inyong kalagayan. Nakita ko ang inyong mga hirap. Nakita ko ang inyong mga hinaing. Ngayon, panahon na para kayo ay aking ialis sa paghihirap at dadalhin doon sa lupang ipinangako na punong-puno ng mga milk at honey. Praise God. Kung ang Israel mula sa pagiging alipin, inilipat sila ng Panginoon sa lugar na punong-puno ng pagpapala. Kapatid, hindi lang sa Israel pwedeng gawin yun ng Panginoon. Maging sa panahon natin ngayon, pwedeng gawin ng Diyos yun sa buhay ko, sa buhay mo, at sa buhay ng bawat mananampalataya na patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, God will uphold you. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka mananatiling ganyan. Itataas ka ng Panginoon. Ipopromote ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Fear not, because God is with you. God is with us. Isaiah chapter 41 verse 10 ay isang mensahe ng pag-asa na kung saan ipinapakita dito na kasama natin ang Panginoon. Ipinapakita dito na siya ang ating Diyos. Ipinapakita dito ng Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos nating sinasamba ay pinapalakas at tinutulungan niya tayo. At ang Diyos nating pinaglilingkuran, kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng ating mga buhay. Katulad ng mga Israel. Kaya panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Ano ba yung kinatatakot mo ngayong araw? Ano ba yung kinakaharap mong pagkatakot ngayong umagang ito? Kapatid, the Bible says, fear not, because God is with us. Hallelujah. Niyakap mo ako sa Inibig mo
sa inyong mga salita na pinalalahanan mo kami na huwag kaming matakot sapagkat kasama ka namin. Huwag kaming matakot sapagkat ikaw ang aming Diyos. Huwag kaming matakot sapagkat tutulungan mo kami, palalakasin mo kami, at huwag kaming matakot, Panginoon, sapagkat babaguhin mo ang aming mga buhay, itag-ay mo, irakpat mo dahil ibibiyag niya ako. Agyaman kami, kadagitoy nga sasaon. Maraming salamat sa mga salita mong ito, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pag-asa, na ikaw ang may hawak sa aming mga buhay. Ikaw ang may hawak sa aming mga future. Wala kaming dapat ipagmalaki. Wala kaming dapat ipagmayabang sa iyo, Panginoon. Kaya hayaan po ninyo na sa umagang ito, patuloy naming maranasan ang iyong presensya sa aming mga buhay. Hindi ko po alam kung ano yung mga bumabagabag na pagkatakot ng bawat isa, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa sa umagang ito. But Lord, alam namin na sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa iyong kapangyarihan, kayang-kaya mo itong wasakin, kayang-kaya mo itong tanggalin sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, at ang matanim sa aming mga puso, sa aming mga isipan, kami ay iyong mga anak, kami ay iyong mga kaibigan, at kami ay pag-aari mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong mga biyaya. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pagtulong mo, Panginoon. Salamat sa pagbabago mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa pribilehyo na maging anak mo, Panginoon. Salamat ng marami. Kaya sa umagang ito, dakilang Diyos, I declare victory upon victory sa buhay ng bawat isa sa amin mula sa umagang ito. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan